Merong isang magandang kasabihan at ang kasabihan nito ay ganito. Ang mga maraming natututunan sa buhay ay ang mga marunong makinig. People who listen learn much in life. Very beautiful, no? Because one thing, especially at this time, one thing that we take for granted is listening. Sa panahon ngayon, gusto nating lahat tayo ang mapakinggan. We all want to be heard at this time. Kaya nga pag may kinakausap ka, sasabihin sa'yo, pakinggan mo ako, makinig ka. Lagi mong naririnig yan. Because people of today, gaya ng sabi ko, gusto natin tayo ang pinakikinggan. I-reverse sana natin yon. Ngayong panahon na ito, tayo ang nakikinig. It's no wonder people no longer learn so much in life nowadays. Bakit? Gusto natin tayo lagi ang nagsasalita. Pero kung gusto mong matuto talaga sa buhay, matuto ka munang makinig. And this week, last Sunday, January 21, until January 28, that's next Sunday, it's what we call the National Bible Week. Isang linggo nilalaan natin para sa banal na salita ng Diyos. And if you are reading the Bible, and I hope you do, no? If you are reading the Bible, one thing that you always encounter are the words, and it will say, "Thus says the Lord." Kaya nga pinakinggan ko maigi yung first reading, no? Ano yung first reading? Sabi din doon, the Lord spoke to Nathan and said, "Go tell my servant David, thus says the Lord." Pag binasa mo yung buong Biblia, hindi mo mabibilang kung ilang beses yan mababanggit. Thus says the Lord. In the gospel, it's even more beautiful. And it says, in the first part, listen carefully to this. At pagkatapos nun, sasabihin ni Jesus, let him who has ears to hear me, hear. So, ibig sabihin, hindi lang ngayong linggong ito. But in the Bible even, isa ang hinihingi sa atin. And that is listening. And you see, listening is an art. It takes practice to listen. Lalong-lalo na ngayon, you see. Tignan mo yung mga tao. Like for example, ang daming mga karanasan sa buhay, pero hindi natututo. Bakit? Hindi nila pinakikinggan kung ano ang sinasabi ng Diyos sa mga karanasan nila. May nangyari sa'yo, hindi ka nakikinig. Ang mangyayari niyan, sa susunod, mauulit yan. Bakit? You never listen. Yung sasabihin sa'yo, di ba? You never listen. Yun ang laging sasabihin sa'yo. Because you see, the National Bible Week, even the Bible and the Gospel for today, the first reading, it will always remind us that God speaks to us in so many ways every day. He speaks to us in the Word, in the sacrament, in the events of life. Kahit hindi magandang karanasan sa buhay, ang Diyos pa rin ay may mensahe sa atin. At ang tanong, paano natin matututunan yung mga lessons na ibinibigay ng Diyos sa atin araw-araw if we do not know how to listen? Alam mo kung minsan, tanungin nyo yung mga magulang ngayon. When I was young,
Ito yung dapat i-practice mo. Magagalit yung magulang mo, magagalit yung mga matatanda kung, for example, alam ng mga tao, yung mga may edad na kasama ko. Nung unang panahon, pag ikaw, mga matatanda ang nagsasalita, anong gagawin mong bata? Huwag kang sasabat. Huwag kang magsasalita. Bakit? Ano dapat ang gagawin mo? You listen. Very basic. Even in the classrooms before, when the teacher begins to speak, anong gagawin mo? Sasabihin, listen. Ngayon, mga bata, nagsasalita yung mga matatanda, sumasabat, nakikipagsalita. Tatanungin mo, anong natutunan mo? Wala. Bakit? Nagsasalita ka kasi. Kung nakinig ka lang sana, edi may natutunan ka. Hindi lang sa bahay, kahit sa opisina, may nagsasalita, gusto lahat magsalita din. Pag may meeting, lahat gusto magsalita, walang gustong makinig. Pagkatapos ng meeting, anong nangyari? Wala. Many good things happen only if we learn to listen. Kaya nga tignan ninyo, the parable of the sower, sabi ni Jesus doon, yung ipinunla is the word. At ang kailangan doon, yung different na landing area, kumbaga, ng seed, no? Are the types of people, sinasabi nila. But you see, the good soil, at the end of the gospel, anong sabi doon? Those landed on the good soil are those who hear the word, take it to heart, and bear fruit. Bakit? Pinakinggan, hindi lumabas sa kaliwa, kanang tenga, kundi isinapuso ito at isinabuhay, kaya nagbunga. And so, my dear brothers and sisters, I believe, especially on this Bible Week, National Bible Week, sana ang ipagdasal natin is that we can learn to listen. We pray for the gift of listening. Para, if God speaks to you every day, in all the people you encounter, the events of life, circumstances of life, good or bad, you will be able to listen to God's message, take them to heart, learn from them, and live by them. And for sure, an outcome niyan is fruit, 30, 60, and 100. Wala pong mamumunga ng 30, 60, 100 kung hindi ka muna nakikinig. Pray for the gift of listening. We all stand.